Maagang naulila sa ama si Joven at ang kanyang mga kapatid nang pumanaw sa sakit na cancer ang amang OFW sa Saudi. Kaya naman napilitan silang magtrabaho at huminto na lamang sa pag-aaral. Nagalit ako noon sa buhay namin kasi sobrang hirap namin. Nakita ko yung mga mistakes ng mga magulang ko. Sabi ko, paglaki ko, hindi ko gagayahin yung mga pagkakamaling yon. Balang araw, yayaman ako sa kahit na anong paraan. Sa kagustuhang makawala sa dinadalang galit, pinaunlakan ni Joven ang paanyaya ng kaibigan na dumalo sa Krisyanong gawain. Umasa si Joven na ito ang magpapalaya sa poot na nadarama. Inimbitahan ako ng ilang mga kabataan doon sa lugar namin. Umatin naman ako ng Bible study and then also the church. Naging active ako sa ministry, sa music ministry. Ang dami kong tanong sa Diyos. Sabi ko, bakit ko dinaanan yung mga paghihirap na ganito sa buhay namin? I tried to find the answer sa iba. So umatin ako ng mga iba-ibang churches. Kaya lang nung umatin ako ng ibang faith, na lalo na nung i-deny ko si Christ as my Lord and Savior, parang hindi ko matanggap eh. I decided na bumalik doon sa church na inatinan ko before. May nag-prophesy sa akin na sabi, magiging pastor ako. For me, it's a joke. Kasi nakikita ko yung mga buhay ng mga pastor namin, talagang ang hirap eh. Parang hindi yun yung pangarap na buhay na gusto ko para sa akin. Gusto ko maging mayaman. So, nung first year college ako, nag-try ako mag-apply sa isang fast food chain. Yun yung naging source ko para makapag-aral ako. Hanggang sa matapos ko nga yung course ko as an electronics engineer. Habang wala pa ako mahanap na trabaho, nag-apply ako as janitor and messenger. Nagpalipat-lipat din si Joven ng trabaho hanggang sa siya'y napunta sa isang printing company. Lumipas ang mga taon, siya ay inilipat ng kanyang boss sa kanilang branch sa Pampanga mula sa Maynila upang hindi na mapag-initan ng kanyang bisor. Hindi naging madali yung buhay ko kasi from the very beginning pag-start ko sa trabaho, pinag-initan kaagad ako ng supervisor ko. Nakita ng manager namin na parang ang hirap ng situation ko. Inopera niya ako na lumipat sa ibang branch kasi may opening noon during those times sa Pampanga. Pikit mata, kinuha ko kahit malayo. Sabi ko, sige, okay lang, basta makapagtrabaho ako. Sa kanyang pamamalagi doon, isang karamdaman ang tumama sa kanya. So, noong 2004, nagkaroon ng opening sa Canada. Kaya lang, nung ako ng medical examination ko, doon nakita na meron pala akong hepatitis B. Na-frustrate ako during those times kasi pangarap kong yumaman eh. And then ito yung ngayon yung pagkakataon and yet parang hindi ito mangyayari. Wala akong choice kundi bumalik sa company na pinapasukan ko. Sa kabila ng karamdaman, nanatili sa Pampanga si Joven at dito nagdesisyong bumuo ng pamilya ng pakasalan ang kanyang kasintahan. Lalong nagsumikap si Joven sa trabaho bilang tugon sa panata niya na hindi siya maghihirap. Kaya habang namamasukan, nagsimulang magtayo ng sariling negosyo si Joven bilang sideline hanggang sa ito ay lumago. Napansin ng boss ko na medyo conflict of interest yung negosyo ko doon sa trabaho ko. So sinabi niya sa akin na you have to choose negosyo ba o trabaho. And since medyo maganda naman yung flow ng negosyo namin, pinili ko yung negosyo. Pero in spite of that, hindi ako naging kontento. I'm craving na maging mayaman as early as possible. Hanggang sa to the point na pumasok ko sa mga illegal things. Pinasok ko sa negosyo ko, nandoon nanluloko ko sa iba, just to gain more. Dumating sa akin yung mga consequence sa lahat ng mga ginawa ko. Nawala lahat ng bagay na pinaghirapan namin, nagkautang-utang kami, and almost makulong ako. Mayabang ako noon. I think lahat ng bagay pwedeng bayaran. Pero after mawala lahat ng aming pinaghirapan, doon nangusap sa akin ng Panginoon na kahit wala kami, still merong kapayapaan sa puso ko. Sabi ko, Lord, who am I para ma-receive itong miracle mula sa iyo? I just thank God for that situation kasi nakita ko kasama ko siya. And that night, nanalangin kami and God speak through me into prayer. Sabi niya sa akin, if you will follow me, I will be with you till the very end of age. Na hindi ko naintindihan noon. Hanggang sa minsan, na-invite kami sa isang Bible study na dati ini-invite na ako pero ayaw ko eh. Kasi alam ko sa puso ko meron akong ginagawang kalokohan. During those time ng Bible study namin, nabanggit niya yung Matthew 28 verse 20.
So that's the time nakita ko na kung anong ibig sabihin sa akin ng Panginoon nung prayer time ko noon, that I will preach the gospel. And yung desire ko biglang nagbago. Masasabi ko na yun yung time na talagang na-born again ako. Kinuha ng Panginoon lahat ng kung ano yung meron kami. Hinabol naman talaga siya ng Lord. Binago niya yung attitude niya. Nag-focus siya sa ministry. As a husband naman, mas nagkaroon siya ng time sa amin, sa family namin. After I followed God, some other day, biglang sumakit yung kanang bahagi ng katawan ko. So nagpa-check up ako sa doktor, only to find out, nung chinek up nila, kumuha ko ng HEPA profile. Sabi niya, wala kang hepatitis B. In fact, meron kang immune system na nabuo sa buong katawan mo. Nagsimula ulit ng negosyo si Joven gamit ang pinagbentahan ng kanyang ari-arian. Ngayon, maganda ang takbo ng kanilang negosyo at nakapagpundar na rin ng 5 property si Joven at may isang farmland. Nagkaroon rin ng reconciliation sa kanilang pamilya. Patuloy din siyang ginagamit ng Panginoon sa kanilang church na ECRC at nagsimula ng samahan na grouping for business sa mga nais na matutong magnegosyo sa kanilang simbahan. There are times na mahina ang business pero the Lord is good. Na-appreciate mo na laging nandyan si Lord, ginagabayan ka niya. And nagbago na yung perception ko about richness. Na hindi mo naman pala dapat kailangang hanapin yung kayamanan. Because si Lord pa lang is enough. Siya ang kayamanan ng ating buhay.